bowing to the well, and show us our places for the celebration of due rites, and turn unto us in mercy, for thou art the oft-returning most merciful. Yan po ang isang panalangin ni Prophet Abraham alayhi salatu wassalam. Kaya po makikita natin na ang mga taong tinatawag na believers, ang mga taong sumunod sa dakilang Allah sa pamamagitan ng tunay na alituntunin o sa pamamaraan ng mensahe na ibinaba mula sa kalangitan sa pamamagitan ng mga propeta, sila po ang tinatawag ng mga Muslim. Nang ibig sabihin ng Muslim ay tumatalima at sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa dakilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, the only creator and the Lord of the human being. Kaya po, mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, ito pong celebration ng mga Muslim ay mayroon po itong ugnayan ang mga tinatawag na divine religion, the major divine religion. Ano po ang tinatawag na three major divine religion? Ito po ang relihiyon ng mga Hudyo o the Jewish religion, the Judaism, at Christianism at Islam. Why? Sapagkat bawat sa kanila ay inaangkin na ang pinagmulan ng kanilang pananampalataya ay nag-umpisa kay Prophet Ibrahim alayhi salam, kay Prophet Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya po, if the Muslim will read the Quran and follow the teaching of Quran, and the Christian will read the Gospel and follow the true teaching of the Gospel, and the Jews will read the Old Testament and follow the teaching of Old Testament, they will find themselves in a one way to God. They will not find themselves of any discrepancies and misunderstanding. They will find themselves united in serving the Almighty Creator. Kaya po, makikita natin na ang kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang dako ng ating daigdig ay nag-umpisa doon sa tinatawag na misunderstanding, at ang misunderstanding ay nag-umpisa rin o nagmula doon sa hindi pagkaunawa ng mga tao sa panawagan ng dakilang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan po mga minamahal naming mga kapatid sa Islam. Kaya po, kung tunghayan natin ang kasaysayan ng ating daigdig sa pangunguna ng mahal na propeta Ibrahim alayhi salam o Prophet Abraham alayhi salam, makikita natin na o masasaksihan natin at matutuklasan natin na ito pala ang tunay na dapat pairalin dito sa ating buhay sa ibabaw ng ating lupa. Mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, alalahanin po natin na ang mahal na propeta Ibrahim alayhi salam ay siya po ang nanguna doon sa pagtayo ng Kaaba. Nabanggit ng ating kapatid na si Nasir na ito po ang pinagmulan ng pag-celebrate dito sa napipintong celebration sa tinatawag na Eid al-Adha. So, ang Hajj po ay paglalakbay sa Makkah ay ika-5 haligi ng Islam. So, ito po ay kailangan po ng mga Muslim na isagawa, lalong-lalo na po yung mga merong kakayahan. Kung wala po tayong kakayahan na mag-Hajj papunta ng Saudi Arabia, ay hindi po tayo required o hindi tayo hinihikayat na magpunta sa Hajj. Maliban kung merong pong mag-i-sponsor sa atin. Kung meron tayong sponsor na tayo i-assign doon ng isang mayaman na hindi kayang makapag-Hajj, tayo ang magiging representative niya, yun po ay panahon para tayo naman ay makapag-Hajj din. So, ang pag-Hajj po ay isang bagay na
kung saan ang mga tao ay hinihikayat na magkaroon ng pagkakaisa, sapagkat sipin ninyo, 2 milyon na tao sa buong mundo ang bumibisita sa Kaaba. 2 milyon na iba't ibang lahi ng tao, taon-taon ang nariyan po sa Saudi Arabia para magdaos ng Hajj o paglalakbay papunta sa Makkah. Sa particular po sa Kaaba, sila po ay umiikot doon at sa iba't ibang lugar kung saan ang kasaysayan ng Islam ay umiikot do sa lugar na yan hanggang sa Arafah, yan, hanggang sa Madina. Nagpupunta po sila dyan para isagawa ang tinatawag na Hajj. Bagamat ang Madina ay hindi po kumisan isinasali ng mga taong nagpupunta doon sapagkat ito po ay optional lang. Ang requirement po ay talagang sa Kaaba, sa Mecca. Yun. Tama yan, Brother Nasser. At bilang paalala po sa lahat ng ating mga tagapakinig na ito pong gaganapin na pagdiriwang ng mga Muslim sa iba't ibang dako ng ating daigdig ay nagumpisa po ito sa magandang gawain ni Prophet Ibrahim, sumakanya nawa ang kapayapaan, sapagkat siya po ay nagkaroon ng success sa kanyang layunin na maitayo ang the holy sanctuary of God on earth, yung tinatawag na Baitullah al-Haram. Bago po ito, brother, umpisahan, ay nais ko pong batiin muna ang aking pamilya na sa kasalukuyan ay nakikinig sila, kasama yung bayo ko, yung pamangkin ko na siguro sa susunod na araw ay magbibiyahe papuntang gitnang silangan sa Qatar. At nais ko po rin batiin din ang ating mga kapatiran din. Ito po, nag-text sila at sa kasalukuyan ay nakikinig din sila in Marawi. Sila po ay nag-subscribe sa pamamagitan ng internet. Ayun. Nais ko po idulog sa inyo ang aking pagbati mula po sa aming mga puso ng Assalamualaikum, at sana po pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Ayan. So, gaya nga po ng ating pinag-uusapan, itatanong ko, Alim, kung kailan ba talaga ang Eid? Okay, ang Eid al-Fitr, alam mo, Brother Nasir, at Eid al-Adha. Eid al-Adha, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa kasalukuyan, ang pagbilang po ng mga Muslim or the Muslim calendar is based on the lunar. Doon sa pagsikat ng buwan. Taliwas ito sa Gregorian calendar na sila ay nagbabasi doon sa pag-ikot ng araw. Kuminsan pag-ikot ng mundo sa araw. Pag-ikot ng mundo sa araw. Kuminsan nagkakaroon ng discrepancy. Kuminsan ang bilang ng araw in the Gregorian calendar is higher than the days of the lunar calendar. Kaya po, kung pag-usapan natin ang tungkol sa celebration ng Eid al-Adha, ay ito po ay natapat sa either 16 or 17. Ayun. Kung ang ukuf sa Arafah ay 15, ang celebration natin ay 16. Kinabukasan celebration na. Ganon, yun the day of sacrifice. Kung ukuf sa Arafah ay 16, ang celebration natin ay 17. Yes. So depende sa pagsikat ng buwan, hindi ito pong susunod na buwan ng Dhul Hijjah. Yun. So ipagpatuloy po natin ang pagbibigay paliwanag dito sa tinatawag na Hajj. Na ito ay matatagpuan natin sa talata ng banal na kasulatan ng Quran, na sinabi ng dakilang may kapal, ang Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'addin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan
wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq. Alam niyo mga minamahal naming mga taga-subaybay, ito pong verse na ito ay nabanggit ng Allah in the Suhuf Ibrahim, in the scroll of Abraham. Yes. At ito ay nandoon sa banal na kasulatan ng Quran. At sinabi ng Allah, yung nabasa ko sa inyo kanina, na ito ay nangahulugan ng unproclaimed to mankind the Hajj. Ibig sabihin nito, tawagin mo ang mga tao na sila ay magsilakbay dito sa sacred land of Makkah upang sila ay magsagawa ng pilgrimage. And they will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every deep and distant mountain highway to perform Hajj. Noong ito ay sinabi ng Allah kay Prophet Abraham, sabi naman ni Prophet Abraham, maiksi lang yung boses ko. Hindi gaano ka lakas ang aking boses. So paano marinig ito ng iba't ibang tao saan man dako ng mundo? Sabi ng Allah, gawin mo at tawagin mo ang mga tao at ako nang bahala na ang panawagan mo ay makarating sa bawat puso ng Muslimin o bawat puso ng nananampalataya sa tunay na Diyos. So, nung narinig yun ni Prophet Ibrahim, siya ay umakyat doon sa tinatawag na Jabal Qubais. At pag-akyat niya doon sa Jabal Qubais at tinawag niya ang mga tao, halina kayo at magsagawa na po kayo ng